Kamusta? Welcome ulit sa Bros of DK. Ako si Leslie at dadaling ko kayo sa isa na namang pakikipagsapalaran. At ngayon ay nandito tayo sa timog ng Pransya at nag-e-explore tayo ng isang abandonadong lugar na may nakakakilabot na kwento na pati ako ay natakot. Marami na akong nakita. Marami na akong na-explore na mga gusali, pero isa ito sa mga pinakamatindi. Nakatayo kami ngayon sa likod bahay at sinusubukan naming makahanap ng pasukan. Kita nyo, ang dami na talagang damo at halaman dito. Sa mga nakaraang taon, mula nang iwanan ang lugar na ito. Sige, binubuksan ng kaibigan ko ang pinto dito. Tulungan ko siya. Sige, nakatayo na kami ngayon. Papasok kami sa parang kamalig na mukhang punong-puno. Wow! Ano ang nangyayari sa lugar na ito? Tingnan mo ang mga traktorang naiwan dito. Ipapaliwanag ko pa ito ng mas detalyado mamaya sa video. Pero Diyos ko, parang isang uri ito ng kastilyo. Ang ganda ng bahay. Yung bahay sa tabi nito, yung ba? Sige. Ano bang napasukan natin? Dan tayo sa likod bahay. At ito talaga yung pinuntahan natin. Ang abandonadong bahay ni na Annalise at Michelle. Wow! Mukhang bukas lang ang bintana dito. Kaya pasok tayo sa loob at tingnan natin kung ano ang naiwan. Sa gitna ng malalawak na ubasan at timog kanayunan ng Pransya, may isang magandang ari-arian na iniwan ng 25 taon na. Bago pa naging pinuno si Napoleon ng Pransya, dito na nanirahan ng pamilyang muli. Sa pagdaan ng mga taon, natayo sila ng matagumpay na negosyo sa pantatanim ng ubas at paggawa ng alak. Sa simula ng magandang kwento ni Ginang Annalise at Ginoong Michelle at hanggang sa pagsilang ng kanilang anak na si Caroline. Hindi ordinaryong bata si Caroline. Noong una ay normal siya, pero pagdating ng pagdadalaga, nagbago na siya. Bigla na lang siya nagsimulang pabayaan ang sarili niya. Tumigil siya sa pag-aayos ng sarili. Hindi na siya nagsisipilyo ng ngipin. Nagkaroon siya ng adiksyon sa alak at tuluyang bumagsak ang kanyang buhay. May mga tsismis din na sumisigaw siya mula sa kanyang bintana sa mga dumadaan at minsan ay nambabato pa ng mga libro sa kanila. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya para mapagaling ang kanilang anak na babae, ngunit hindi sila nagtagumpay sa kanilang pagsisikap. Isang gabi noong siya ay 24 na taong gulang, pumanaw siya habang natutulog dahil sa pagkalason sa alak. Matapos ang mga nakakatakot na pangyayari, nag-impake ang mga magulang at hindi na bumalik sa bahay. Tingnan natin ang laman nito para humanap ng sagot sa kakaibang kwentong ito. Mga kaibigan, welcome sa panibagong adventure ng Bros of DK. Ako si Leslie at ngayon ay nagvi-video ako ng isa sa pinakamatitinding abandonadong lugar na nakunan ko na sa video.
Hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa kwento na narinig mo lang. Makikita natin lahat ng nangyari dito. Talagang excited akong tuklasin ito. Nasa timog ng Pransya ito at 35 taon nang abandonado ang lugar na ito. Sina Annalise at Michelle, ang mga magulang ni Caroline. Caroline, dapat siguro tawagin ko siya sa Frances Caroline. Iniwan nila ito nang walang paalam. Nag-empake ng kanilang mga gamit at hindi na bumalik. Ipapakita ko sa iyo ang lugar na ito. Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung anong nangyari dito. At tuklasin natin ang kanilang kwento. Pag nagsimula tayong maglakad sa likod bahay, ang una nating makikita ay ang kotse na iniwan nila. Ito ay isang Citroen na kotse na may 2 horsepower at sa tingin ko ay ginawa ito bandang mga dekada 60 o 70. Ngayon, lubos na itong natabunan ng mga tinik at baging. Tingnan mo rito. Ang sasakyang ito ay unti-unting nasisira sa loob ng 35 taon mula nang iwanan ito ni na Carolina Michelle. Grabe, ang lupit ng natuklasan natin. Yung pintuan doon ang daan papasok sa kanilang ari-arian. Subukan nating dumaan dito. Makikita mo na agad ang maraming bagay sa lupa. Hindi ako sigurado sa negosyo nila. Pero naniniwala ako may kinalaman ito sa gamit sa pagsasaka. Bubuksan ko ang pinto para sa aking cameraman, si Martin. Ayos ka lang ba? Kasi medyo mahirap ito dahil sa mga baging at tinik. Ayaw naming mapasok ang mga iyon sa mata mo. Wow! Napunta lang tayo sa isang kamalig. At mukhang totoo na may kinalaman ang mga taong ito sa paggawa at pagbebenta ng mga gamit sa pagsasaka. Ipapakita ko sa iyo. At sumunod ka sa akin. At makikita natin lahat ng mga gamit na nandito pa, lahat ay naiwan. Siguro doon mo pwedeng ipakita sa kanila. Dito, si Michelle ay dating nagtatrabaho sa mga kagamitan na ginawa niya. Naniniwala akong mayayaman din ang mga taong tumira dito. Dahil napakaraming mga bakas sa buong lugar na nagpapatunay nito. Tingnan mo ang mga traktora na naiwan dito. Siguro dong mahigit 100 taon na ang mga ito. Hindi daan-daan, mahigit 100 taon na. Bakal ang mga gulong. Matagal na tayong hindi nakakakita ng ganitong traktora. Mayroon din silang mas bagong isa dito sa likod. Na-fill daw ang nakasulat doon. Isa itong traktorang Pranses. At isa pa doon sa kabila. At kapag pumasok ka sa lupang iyon, ang una mong makikita, hindi ito talaga ang bahay na tinirahan nila, kundi parang isang muog o kastilyo na naiwan doon. Tatawagin ko talaga itong kastilyo. Siyasatin natin ito sa dulo ng video, pero gumuhuna, kaya kailangan nating maging sobrang maingat sa loob. Pagkatapos, papasok tayo sa kanilang lupain. Tingnan mo ang makinang ito. Wow. Hindi pa ako nakakakita ng ganito sa buong buhay ko. Sa tingin ko, para ito sa paggawa ng mga bale ng dayame. Hahatakin ito ng mga kabayo. Maaaring ang negosyo niya ay ang pag-aayos ng mga makasaysayang kagamitan sa pagsasaka. Mukhang magandang negosyo yan. Wow, napakagandang obra, maestra. Wala talaga akong ideya kung paano gagana ang makinang ito. At meron din tayong araro dito sa harap nito. Napakalaki nito. Hihilayin ito ng mga kabayo. Wow, tara, bisitahin natin lupa nila. Kita mo talagang tumutubo na ang damo. Ang mga puno ay unti-unting sumasakop at ang lugar na ito ay napapabayaan na.
Sa totoo lang, maganda pa rin ang pakiramdam habang naglalakad dito sa kabila ng kwentong nangyari rito. Yung pintuan dun ang magdadala sa atin mamaya sa video papunta sa itaas ng kastilyong ito. Pero dito makikita natin ang kanilang engrandeng bahay. Tatawagin ko itong isang manor. Parang ang manor ay salitang Pranses para sa villa. At ito ay siguradong isang villa. Malalaman nating nasa timog ng Pransya tayo dahil sa mga punong palma rito. Anong ganda ng lugar na ito? Huling bagay bago tayo pumasok sa loob. Dito tumutubo ang mga rosas. Dahil tagsibol na yon. Magagandang rosas na kulay rosas sa harap ng kanilang pintuan. Kakatok muna ako at titingnan kung may tao sa bahay. Kaya pumasok kami sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Dito banda! At ito ang unang kwarto na napuntahan namin. Ang kainan ng mga nakatira rito. Napaka mabulaklak, maaraw at masaya ang kwarto. Then ang nakikita mo, si Michelle, hindi, syempre si Annelise. Si Michelle ang lalaki. May mga bulaklak sa lahat ng sulok. Palagi kong iniisip na babae ang gumagawa ng interior design ng bahay dahil siyang may magandang panlasa. Pero hindi laging totoo yan. May mga larawan ng spinal cord dito sa mesa, gawa ni Rembrandt. Gaya ng nakikita mo. Isang pelvis. Wow! Maaring kay Caroline ang mga ito. Ang dami nitong naiwan dito sa mesa. Ipapakita ko sa'yo. Narito pa ang isa. Baka kinuha ang mga yon nung nagkasakit siya sa mga nakaraang taon. Grabe. Plato ito. Diamond Anniversary, 60 taon. Nakasulat dito na Diamond Anniversary ng kasal ni na Annelise at Michelle. Wow, ganun din kami. 60 taon silang mag-asawa. Totoo ba yon? Wow, posible nga namang totoo yon. At dito naman sa sulok ng kwarto, meron tayong malaking pugon na may panghigop ng usok sa ibabaw kung saan niluluto ang pagkain. At ang huling abo mula 35 taon na ang nakalipas ay nandiyan pa rin. At itong nasa gilid ay mukhang parang isang speaker pero hindi ako sigurado. Kamangha-manghang mga natuklasan. Dito sa mesa, mayroon pa rin tayong natitirang diaryo. At mula sa anong taon ito? Halos 70 taon na ang tanda. Ipinapakita ang mga cable rail na may mga kariton para isakay ang mga tao paakyat sa mga bundok ng Alps sa Pransya. Para mag-ski, malamang. Mayroon pang boteng alak na kalahati na lang ang laman sa mesa. Wow! Naiwan din dito ang walis. At itong pintuan dito ay papunta sa kanilang sira-sirang kusina. Diyos ko! Hindi ba't nakakabaliw yon? Ang pagkabulok sa lugar na ito. Ang bintanang binubuksan nila. Wow! Yung microwave dun sa likod. May ilang kalderong may pagkain. Ganyan ang itsura ng buhay mo. Ganyan din ang magiging itsura ng bahay mo pag nilisan mo na ang mundong ito. Isang kalan at isang maayos na exhaust fan. Maayos pa rin nakasabit ang lahat ng kaldero at kawali. Nakakabaliw, tingnan yon. At sa bandang ito, nandito lahat ng built-in na kabinet na may mga pagkain, inumin, at alak na nakaimbak pa rin doon. Butternut. Ayos yung inumin na yan. Natikman ko na yan dati. Panggupit ng buhok. Wow! Isa ito sa mga
Oh. Isa itong makinang pang-agrikultura. Renod ang nakasulat doon. Galing pa ito noong 1919. Kaya posibleng may kinalaman si Ginoong Michel sa pagpapanumbalik ng mga makinang ito. Okay, kaya siguro natin sila nakita. Marami sila sa likod ng bahay. At dito naman sa gilid, nandito ang lababo. Mas marami pang pagkain sa loob ng mga kabinet na ito. Kaya wag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa kusina. Ipapakita ko ang natitirang bahagi ng bahay. Sige, ito ang pintuan na pinasukan lang natin kanina. Hindi tayo pumasok dito, pero kinatok natin ito at hindi na ito mabuksan dahil may pinto na bumagsak dito. Grabe, natatakpan na ito ng mga sapot ng gagamba. At yun ang daan papunta sa pasilyo ng bahay na puno rin ng magandang wallpaper na ngayon ay nagbabalatan na mula sa mga pader matapos ang napakaraming taon. At iyan ang daan papunta sa isa pang kwarto. Diyos ko. Nakatapak lang ako sa butas dito. Nakakatakot yun mga kaibigan. Diyan pala papunta sa isang kwarto. Grabe, Diyos ko. Tingnan nyo to. Kakapasok lang natin sa kwarto dito. Ang magandang side table. May Maria doon. Hawak ang isang krus. Anong meron tayo dito? Magandang libro na hindi ko pa nga natapos basahin. Nasa isa pa rin ito sa mga huling pahina. Teaglaz. Ang ganda ng orasan. Mahilig talaga sila sa disenyo ng bulaklak. Itong lugar na ito. Mga larawan ng mga kastilyong bukirin ng France. Sa buong wallpaper na ito. At ang kama ay nakayos pa rin kahit na napakatagal na itong pinabayaan. Yan ang talagang gusto ko. Isang orasan na may elepante sa ibabaw. Kwantro, isa yan sa mga typical na Pranses na likor talada. At nandito rin sa gilid ang Calvados. Buksan natin ang isa sa mga napakalaki taladang built-in na kabinet na ito. Halos matumba ko ito. Ilalagay ko muna ito sa gilid. Mabigat ito. Di ko alam kung ano, pero tingin ko palamuti ito para sa orasan. Sige, ngayon pwede na natin itong buksan. At makikita natin na may storage area lang sa loob ng kabinet na ito. Sa gitna ng kwarto, meron tayong fireplace na sinisindihan nila tuwing gabi para painitin ang napakagandang kwartong ito. At sa ibabaw ng fireplace, makikita natin ang larawan ng kasal na uha mismo sa bakuran ng property na ito. At itong dalawang taong ito, si Caroline ba ang isa sa kanila o sina Michelle at Annelise ba sila? Hindi ako sigurado kasi parang lumana ang larawan. Pero makikita mo rito ang kastilyo sa likod nito. Hindi, ito ay mula pa noong 1800 at 72. Maaring ito ang mga lolo't lola ni na Annalise at Michelle. Mga bulaklak na ginawang palamuti dito. Hindi ko ito bubuksan dahil marami pa akong kailangang ilipat. Mas marami pang alak dito sa ibaba. Tingnan mo ito. Mayroon tayong bote ng champagne. Calvin, hindi. Wine talaga ito. Wow, nasa France tayo syempre. At karaniwan ang wine dito. Oh! Ito ay tropeyo mula sa Jupiler at yun ay isang beer mula sa bansa ko. Sa totoo lang. Ang Belgium ay kilala sa isa sa pinakamagagandang beer sa mundo. Kaya hindi na nakakagulat makakita ng ganyan. Ngayon, may mesa tayo rito sa gitna. Ang ganda ng postcard na yan. Wow, may postcard sila na ginawa tungkol sa lugar na to, tungkol sa kastilyo na nasa property na to. Kung mapapansin mo, yung dating natabo ng kotse sa likod bahay ay nasa harap na ngayon ng kastilyo. Diyos ko!
Napakagandang larawan yan. Isang postcard. Oo, postcard. Parang kung anong bagay na gawa sa salamin ang ginawa nila. May iniwan ding resibong sulat kamay. Titingnan ko lang isa-isa ang mga bagay at ipapakita ko sa iyo. At may record player sa ilalim. Wow! At may isa pa sa likod dito. Grabe ang kwartong ito. May nakita pa akong iba. Isa na namang ni-restore na makinang pang-agrikultura. May larawan pa nito dito. Wow! Ang ganda! Kasama pa ang orasan sa dingding na wala ng muka na naiwan dito sa dingding. Pagkatapos, papasok tayo sa kwartong nakita ko lang sa gilid ng mata ko. Sa tingin ko, dito ginagawa ni Mitchell ang negosyo niya, pati ang kanyang mga invoice at iba pang bagay. Tingnan mo itong napakagandang silid o PC na pinasok lang natin. Mukha itong mas parang isang aklatan kaysa isang silid opisina. Pagpasok mo sa kwartong ito, makikita mo ito sa tingin ko parang upuan ng dentista na nilagay niya dito para gawin ang kanyang trabaho. Ako. Inakala ko, napakabigat nito. At meron pa itong lever para hilahin at ibaba ang pasyente gamit ito. Sa tingin ko, pwede mo itong iangat ng ganito. Wow! Talagang nagkakahiwa-hiwalay na ito. At meron ding parang mesa dito sa gilid. Ilan sa mga salamin niya na naiwan dito. At isa pa dito sa kabila. Pagsamahin natin sila. Isang muha ng orasan sa taas doon. Diorna. Renaissance. 1,835 mula sa Paris. Buksan natin ito. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Isang napakalumang maliit na aklat ito. Na naiwan dito. At pati na rin lahat ng mga liham na minsan niyang isinulat sa kanyang mga kliyente ay naiwan pa rin dito. Ang petsa doon ay nagsasabing 1,964. 1,964 at ito ay isang selyo ng koreo mula sa Lourdes, sa totoo lang. Wow! Nakikita ko rin ang postcard sa ibaba. Sa tingin ko ito ang palasyo ng Versailles, tama. Kwarto ni Louis na 16. Kaya ang 14, si Louis ang 14. Ito ay isang postcard ng lugar na yon. Isa sa mga paborito kong puntahan sa Pransya. Dito, may naiwan pa siyang ilang mga susi. At mayroon ding mapa ng Pransya. At tingnan mo itong bahagi ng kabinet. Lahat ng mga aklat na nakaimbak dito sa itaas. Napaka kahanga-hangang display. Paborito ko talaga ang bahagi ng bahay na ito. At mas marami pang mga liham ang naiwan dito. At lahat ng mga ito ay sulat kamay. Tulad ng ginagawa ng mga tao noon. Ngayon, computer na ang gamit sa lahat. Pero ito ay nangangailangan ng oras at dedikasyon. Dito sa itaas, mayroon tayong projector mula nung araw. At isa pang mukha ng orasan dito sa ibaba rin. Ang daming bagay na pwedeng tingnan dito sa lugar na ito. Hindi ko mapigil ang dumandon. Tingnan mo itong karwaheng nakalarawan dito. Galing din ito sa Palasyo ng Versailles sa Paris. At ito naman ay nakasulat ng buo. Sinasabi dito na ito ay mula pa noong 1,919. Mahigit 100 taon ng edad ng postcard na ito. Lagpas 100 taon na ang edad. At meron din tayong mas astig, mas cool na makinang panahi dito sa ibaba. At tingnan mo rin lahat ng mga invoice na nakasabit dito. Nakakabaliw, di ba? Lahat ng ito ay mga invoice na ginawa ni Ginoong Michel para sa kanyang mga kliyente.
Wow! Gustong-gusto ko makakita ng mga kwartong ganito na naglalaman ng kasaysayan at parang mga time capsule. Tara, dumaan tayo dito sa pasilyo at pumasok pa tayo sa loob ng bahay. Dito pumapasok ang mga tao. At dito rin sila lumalabas. Meron pang iba, yung mga x-ray na nandito sa sahig. Hindi ko na iisa-isahin ang bawat isa sa kanila. Mga kaset na naiwan. Mas marami pa. Lahat ng ito ay mga kaset na ginawa nila. Sinulat pa nila dito kung ano ang nakalagay, ika-9 ng Hunyo 1983. Para ito sa kaarawan ayon sa nabasa ko. Sa tingin ko, papasok tayo sa kusina dito sa kaliwa, sa kanan. Paumanhin. Ang ganda ng pagkakagawa ng mga pintuang ito noon. Talagang kamangha-mangha ang mekanismo nito. Isang napakalaking cafe, napakalaking kusina talaga, para lang sa 3 tao. At isang napakalaking exhaust hood dito mismo sa tabi ko. Papatayin ko muna ilaw ko, ipapakita ko sa inyo. Pag pinatay ko ang ilaw, makikita ninyo ang ilaw. Mula sa taas na pumapasok dito sa lugar. Sana makita nyo ito ng maayos. Bubuksan ko uli ang ilaw at ipapakita kong nasa loob tayo ng exhaust hood. Ang ilaw ay talagang bumabaha dito sa lugar na ito. Wow! Mayroon silang oven dito, isang palayok na lutuan kung saan nila niluto ang huling pagkain. Sa palagay ko, bago pa sina Annalise at Michelle, mas marami nang nakatira rito. Tingnan mo ang palayok na lutuan natin dito. Para yon kahit paano makapapakain ng 100 tao. Wow! Anong nakasulat dyan? Blanc. Paggawaan ng metal. Mula ito sa parang modelo ng paggawaan ng metal. Doris Despos. Hindi ko masyadong mabasa pero painitin mo ito mula sa ibaba para makapagluto ka ng pagkain sa palayok na ito. At sa kusina, napakaraming pagkain din ang naiwan lang doon. Nabubulok na lang. Mga delatang pagkain. Isang bagay na karaniwang makita sa mga nakalimutang abandonadong lugar. Isang maleta para maglakbay sa mundo at makita ang iba't ibang bansa. Iyan ang gustong-gusto kong gawin sa buhay ko, maglakbay sa mundo. Makakita ng iba't ibang bagay at makakilala ng iba't ibang tao. At ang napakalaking hapagkainan ay nandito pa rin. 2, 4, 5, 6, 7, 8 na upuan. 8 upuan dito sa lugar na ito. Wow! Sa tingin ko, yung unang dining room lang na nakita natin ang ginamit nila. Ipinapakita rito ang kabundukang Alps sa Pransya. Isang maringal na ilaw sa itaas. Ito ba ang Notre Dame? Oo, ito nga. At ito ay, syempre, bago ito nasunog. At ang tore na nakikita natin dito sa itaas ay tuluyang bumagsak. Ang Notre Dame de Paris, Notre Dame ng Paris. May kalendaryo pa kami dito mula pa 1900. Hindi ko alam, di ko na makita ang huling letra, ang huling numero. Tingnan mo ang kalendaryo kung paano ito ginawa. Gustong-gusto ko lang talaga ito. May natira pang pagkain dito. Sige. Kawili-wili lahat ito. Sobrang interesante. Hindi ko pa ito tinitingnan. Parang diploma ng pamilya o parang ganon. Mga bote ng alak na naiwan lahat dito. Sige. Nakita namin ang kusina. Ito ang hagdanan. Pero may isa pang kwarto na dapat nating tingnan dito. Sa tingin ko ito ang silid na ginagamit para sa paglalaba at dito rin ginagawa ang ilang pagkain. Kita ko rin ang banyo.
Pero unahin natin ang side na ito. May isa pa tayong exhaust fan dito. Wow! Nagluto rin sila ng pagkain dito sa kwartong ito, gaya ng nakikita mo. Ilang mga kasangkapan. Sa bahaging ito, mayroon din tayong ilang sombrero mula kay Annalise na naiwan dito. Ang pintuang ito. Kita mo talagang matagal nang hindi nabubuksan ito. Kitang-kita mo ang mga sapot ng gagamba dito. Grabe talaga. May mga sabitan ng damit at kung ano-ano pa. Ipapakita ko rin sa iyo sa banyo kung ano ang itsura niyan dati. Ito ang kanilang banyo noon. Dito makikikita ang inidoro at lababo. Napakasimple lang. Sa tingin ko, dito ang kanilang paliguan. Tingnan mo yung ginawa nilang paraan para mapanatili ang shower head na nakataas. Wow! Hindi sila yung tipong agad bibili ng bago. Talagang sinubukan nilang ayusin ito. Talagang sinubukan nila. Tara, akyat tayo sa magandang hagdang ito papunta sa itaas na palapag at tingnan natin kung ano ang naiwan doon. Sige, kailangan kong mag-ingat ng kaunti dahil sa tingin ko hindi masyadong matibay ito. Habang dumadaan sa mga lugar na ito, kailangan mo ring mag-ingat kung saan ka naglalakad dahil siguradong may mga bahagi dito na 35 taon ng abandonado. Kailangan mo mag-ingat ng husto sa mga iyon. Pero ngayon, sa kaliwa natin, papasok na tayo sa silid tulugan ni Caroline. Ito talaga ang pinakamalungkot na bahagi ng bahay. Magkukuwento ako tungkol sa kwartong ito. Kaya! Si Annalise, ito ang kanyang kama. Dito siya natulog, dito siya lumaki, at dito rin siya nagkasakit sa pag-iisip. At ito ang bintana na nakikita natin dito. At dito, ang mga tao sa bayan ay laging dumadaan dahil ang kalsada ay nasa harap mismo ng bintana. At palagi siyang nasa kwartong ito sa harap ng bintana, laging nakatanaw palabas at naghahagis ng mga bagay sa mga tao, sumisigaw sa kanila, tinatawag silang manyak at kung ano-anong masasamang salita. At ang mga taong dumadaan, syempre, wala namang ginagawang masama. Pero ganon lang talaga gumana ang otak ni Caroline. At sa isang punto ng gabi, sa edad na 23, nakahiga siya sa kama na ito, malamang ay nasa ilalim ng impluensya ng droga, alak at iba pang bagay. Nabulunan siya sa sarili niyang suka. Sigurado ako ng 99% na tama ang kwentong ito dahil kinumpirma ito ng mga tao sa bayan. At syempre, naranasan ito ng mga taong ito. Dahil 35 taon lang ang nakalipas, hindi naman ito isang siglo o kung ano paman. Ang mga taong nakatira sa bayang ito ay nasaksihan ang babaeng ito at ang mga ginawa niya. Iyan ang pinakamalungkot na bahagi ng bahay na ito at isa rin sa pinakamalungkot na kwentong naikwento ko. Bumagsak na ang buong kisame sa ibabaw ng kama. Kaya durug-durug na ito. Kahit ang ulo niya ay nakabitin pa rin sa gilid ng kama. Tinataman talaga ako. Nakaayos pa rin ang kama matapos ang araw na iyon. Nandun pa ang mga unan niya. At mukhang may isa pang kama sa likod ng kama na ito. Wow! Anong lugar ito? Nakakalungkot at ramdam ko ang nangyari dito. Hindi ako naniniwala sa espiritual, pero sigurado akong may masamang nangyari rito. May litrato ng isang sundalo, 1,800 at 18 ang nakasulat sa kanyang kuwelyo. May aso at pusa na nakalarawan dito, sa ilalim nito ay may radyo. Tingnan natin kung naiwan din ng kanyang mga damit. Hindi, pero ang mga sapin sa kama ay naiwan. Grabe.
Grabe ang kwartong ito. Grabe talaga. Sa tingin ko, yung aparador doon ay para sa kanyang mga damit. Pero syempre, alam mo na, hindi ako pupunta doon dahil masyadong delikado. Sige, bumalik na tayo. Iwanan na natin ang kwartong ito. Isasara ko ng pinto. Oo. Gusto kong isara ang bahaging ito. Grabe. Anong kwento yon, mga kaibigan? Nang marinig ko yon, talagang nabigla ako. Tara pa mga kaibigan, tara pa. Minsan, kailangan mong magbahagi ng ayaw mong ikwento, pero kailangan nilang malaman. Sa kwartong ito, may 2 kama pa. At meron tayong fireplace dito sa gilid. Napakagandang fireplace. Napakaganda rin. Dati itong napakagandang kwarto, pero ngayon, syempre, hindi na. Sa tingin ko, nakikita ko ang mga ganitong kasangkapan sa maraming lugar. At sa una, akala ko ay isang tabla ito, pero nang tinitigan ko ng mabuti, hindi na ako sigurado kung ano talaga ito. May nakakaalam ba kung para saan ginagamit ang kagamitang ito? Kasi ako, wala talaga akong ideya. May haddan lang sa gilid dito. Sige. Tingnan na natin ang mga huling kwarto ng lugar na ito. Dahan-dahan akong naglalakad sa pasilyo. May baby crib pa tayo dito. Wow! Para saan kaya ito? May mga bahagi ng mga kwentong ito na hindi ko alam. Oo, talagang tinatamaan ako ng mga ito. Hindi ko sila maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Ngunit pumapasok tayo sa master bedroom. Dito sa lugar na ito, makikita mo ang malaking kama kung saan magkasamang natutulog sina Annalise at Michelle. Nakayos pa rin yon kahit ang dami ng taon ang lumipas at ang mga unan ay nakapatong pa rin sa ibabaw. Napakagandang disenyo, tanso ang pagkakagawa. Hindi ito plating. Disenyo lang ito ng tanso. Tanso o kay brass. Lagi akong nadadalawang isip kung ano talaga ito. Hindi ko alam kung paano malalaman yon. Kung may nakakaalam, pakiusap sabihin nyo kung paano malalaman kung brass o tanso ito. Isang relihiyosong rebulto sa ibabaw ng nightstand dito at isang arinola sa ilalim. May magandang asul na disenyo ito. Dito, may larawan tayo ng mga windmill sa isang bukirin. Tingnan natin kung ano ang nasa kwartong ito. Sa bandang ito, may upuang upholstered kasama si Annalise. Ang kanyang leather na snakeskin na bag ay katabi nito, mukhang medyo mahal talaga ang pirasong ito. Gusto ko rin ang upuang ito. Wow! At sa tingin ko, ito ay isang polishing machine na nakikita natin dito. Oo, ito nga ay isang polishing machine. Napakatandang piraso. At meron tayong mga built-in na kabinet. Pwede mo silang buksan at makikita mo ang isang kasuotan malamang kay G. Michelle, pati ang kanyang panulat ay nasa bulsa pa rin dito. Sa label ng langis, nakasaad na maaring ito ang ginamit niya para sa mga gamit sa pagsasaka. Wow! Kamangha-mangha, napakaraming relihiyosong larawan dito. Isang bagong omi na makinang panahi sa ibaba. At may aparador din na may parehong disenyo. At meron pa tayong isang huling kwarto dito sa likod, okay? At dati rin itong silid tulugan nung araw, gaya ng nakikita mo, napakaliit nito. Isang sulat na nakasulat sa Pranses mula 1,000, 953 ang nandyan, nakakatuwang makita. May isa pa tayong silid tulugan dito sa gilid na may mga built-in na kabinet sa magkabilang panig katulad na nga sa kabilang silid tulugan. Sige, meron din silang costume dito, malamang kay Annalise. Tingnan mo itong silid tulugan at ito rin ay isang napakaliit na kama na naiwan dito.
Tingnan mo ito. May ilang rosaryo sa mismong kama, isang upholstered na kama gaya ng nakikita mo. Ang ganda at may telebisyon din sa bandang ito. Ng kwarto. Hindi mo nga magagamit ang remote dito, ganoon na ito katanda. Maganda ang huling kwarto ng bahay. At ngayon, ang huling gagawin ko ay titingnan ko ang kastilyo at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura nito noon. Kaya tara na doon na yon at ipapakita ko sa inyo ang kastilyo. Sige, nandito ulit tayo sa labas, nakatayo sa harap ng kastilyo. Sobrang excited ako na makita kung anong nasa loob, kaya tara na doon at tingnan natin kung anong naiwan sa lugar na ito. Sabi ni Rune, may wine cellar daw dito. Mendito ba yon? Teka, sandali lang, kukunin ko ang ilaw dito, okay? Kailangan natin ng ilaw dun sa loob, syempre. Oh! Diyos ko, papasok na tayo sa loob ng kastilyo ngayon. Tulad ng nakikita mo, ito ay ginamit para gumawa ng alak. Sa totoo lang, kaya posible ring sina Annelies at Michelle ay nasa negosyo rin ng paggawa ng alak. Lahat ng mga bote ng alak na naiwan dito, lahat ito ay walang laman, syempre. At pagkatapos, sa gitna ng kastilyong ito, mayroon tayong napakalaking bariles ng alak. May maliit na gripo dito sa itaas na pwede mong buksan at salinan ng alak ang iyong mga bote mula rito. Pati na rin ilang mga tapon. Naiwan na magsisilbing takeb sa mga bote. May iba pa bang makikita sa silong? Kaysa dito, sige, hindi ako. Sigurado kung ano ito. Di mo alam kung ano to, anong device ang tinutukoy mo. May malaking butas sa sahig, kaya kailangan kong mag-ingat. Sige, ito ay para sa pagpiga ng ubas sa tingin ko. Sa tingin ko, ito ay para sa pagpiga ng ubas. Grabe, tingnan mo itong device na meron tayo dito. Sa tingin ko, mechanical na pampiga ito ng ubas. Kamangha-manghang mga makina, sige, akyat na tayo sa itaas ng kastilyo at tingnan natin kung ano ang nandoon. May lumang bisikleta pa na naiwan dito. At isa pa, malamang kay Caroline. Tara, magpatuloy pa tayo. Dito sa hagdan? Oo, sige, akyat tayo doon. Hanggang sa tuktok ng kastilyo na unti-unti nang gumuguho, gaya ng nakikita ninyong lahat. Diyos ko! Makikita natin dito ang bahay sa gilid at kung paano ito gumuho matapos mapabayaan ng 35 taon. Gusto ko ring tingnan ito. Napakalalaking mga kwarto. Malamang na may mga taong nanirahan na rin dito noon, pero matagal na yon, bago pa ang panahon ni na Annelies at Michelle. At dito, meron tayong isa pang engrandeng kwarto. Wow! Sige, pumunta naman tayo sa pinakataas. Posible ba yon? Hindi mo pa nasubukan. May hagdanan naman. Sige, hindi mo sasabihin na ang hagdanan ay baril. Ayos ka lang ba?
Sa tingin ko, ito na ang pinakamataas na mararating natin. Dito rin makikita ang magandang tanawin ng bayan. Siguro ipakita natin ang paligid. Wow! Mula dito sa may pintuan, makikita mo ang buong bayan at ang kabuwang tanawin ng lugar na ito. Kaya mga kaibigan, sa tingin ko dito ko natatapusin ang video kung saan ang kalikasan ay unti-unti nang sumasakop sa lugar na ito, may mga punong tumutubo sa loob nito. Wow! Salamat sa lahat ng nanood ng video natin na yung linggo. Ang ganda at kakaiba ng lugar na ito, kamangha-mangha rin ang kwento at tanawin. Kung nagustuhan mo ang video, like at subscribe na. Kung bago ka rito, huwag palampasin ang pag-explore. Nasa description ang Patreon link para masuportahan ninyo kami sa aming mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat sa inyo at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong adventure. Paalam, mahal ko kayo.